Nilustay mo ang kinabukasan ng ating mga anak para sa babaeng yan. Isang sampal ng katotohanan ang gumunita sa pagkatao ni Luna. Habang nagpapakasasa si Dario sa piling ni Veronica, ang kanilang kambal ay naghihingalo sa banig ng karamdaman. Ngunit hindi alam ng traidor, ang asawang minaliit niya ang may-ari ng buong gusaling kinalalagyan nila. Ngayon, ang bawat sentimo ay babayaran nyo ng luha. Handa ka na bang makilala ang tunay na reyna? O mananatili ka na lamang bang isang basahan sa paningin nila? Walang silbi ang pang-iyak mo, Luna. Nakakasawa na ang mukha mong laging mukhang namatayan. Isang basura ka lang na sumasabit sa paanan ko. Kaya wag mo akong diktahan kung saan ko gagastusin ang perang pinaghirapan ko. Ang boses ni Dario ay parang isang matalim na kutsilyo na humiwa sa katahimikan ng kanilang maliit at madilim na kusina. Ang bawat salita ay may dalang lason, malamig at walang pakiramdam. Na tila ba hindi niya kaharap ang babaeng nag-alay ng 7 taon ng buhay para pagsilbihan siya. Sa sandaling iyon, dahan-dahang ibinaba ni Luna ang hawak niyang mangkok ng mainit na lugaw. Ang kanyang mga kamay na magaspang at may mga bakas ng pagod mula sa paglalaba at paglilinis ng bahay ng ibang tao ay nanginginig ng hindi mapigilan. Ang lugaw na iyon ay inihanda niya para sa kanilang anak na si Lito, na kanina pa dumaraing dahil sa taas ng lagnat. Tinitiis ni Luna ang hapdi ng kanyang mga pasong nakuha sa kalan, umaasang sa pag-uwi ni Dario ay may dalang pambili ng gamot ang asawa. Ngunit ang tanging dala nito ay ang amoy ng mamahaling alak at ang halimuyak ng pabango ng ibang babae. Tumingin si Luna sa kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa luhang pilit niyang hindi pinalalabas. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng bubong, mahapdi at tuyong-tuyo. Ramdam niya ang bawat tibok ng kanyang puso na tila isang martilyo na dumidikdik sa kanyang dibdib. Ang silid ay tila umiikot at ang liwanag mula sa bumbilyang aandap-andap ay naging malabo sa kanyang paningin. Hindi na niya nagawang magsalita nang makita niya ang pag-ilaw ng telepono ni Dario na naiwan sa ibabaw ng hapagkainan. Isang mensahe ang bumungad sa screen. Isang pasasalamat para sa isang brilyanteng kuwintas na binili nito para kay Veronica. Ang halaga ng alahas na yon ay sapat na sana para sa operasyong kailangang-kailangan ni Lito. Sa sandaling yon, ang huling hibla ng pag-asa sa puso ni Luna ay tuluyang naputol. Ang kanyang buong pagkatao ay tila gumuho, naging mga abo na tinangay ng hanging malamig. Ang malakas na pangsara ng pinto ni Dario ay yumanig sa buong kabahayan, isang hudyat ng pag-iwan nito sa kanya sa gitna ng kadiliman. Ang tunog ng ulan na nagsisimulang bumuhos sa kanilang bubungang yari sa luma at kinakalawang na yero ay tila isang malungkot na himig na nakikiramay sa kanyang pangdurusa. Ang bawat patak ng tubig na tumatagas mula sa kisame at pumapatak sa sahig ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang sariling mga luha na hindi na niya kayang pigilin. Napatitig si Luna sa kawalan habang ang lamig ng gabi ay dahan-dahang gumagapang sa kanyang balat. Ang kanyang isipan ay binalot ng isang tanong na paulit-ulit na umaalingaw-naw sa kanyang diwa, masakit at mapang-api. Ito ba ang halaga ng 7 taon kong pananahimik, pagtitiis at bulag na pagmamahal sa isang taong ang tingin sa akin ay isang basahan lamang? Hindi niya alam kung paano siya makakausad, ngunit sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang maliit na kislap ng galit ang nagsimulang mag-alab sa kanyang kalooban, isang apoy na hindi pa niya kailanman naramdaman. Ang dating Luna na laging nakayuko ay dahan-dahang namamatay at sa kanyang lugar, isang banyagang damdamin ang nagsisimulang mabuo. Isang pangako sa sarili na ang bawat patak ng luhang dumaloy ngayong gabi ay babayaran ng bawat taong naging dahilan ng kanyang paghihinagpis. Mas matimbang pa sa karga kong anak ang bigat ng aking nadudurog na puso. Ang bawat hakbang ni Luna sa madulas na kalsada ay tila isang pakikipagtuos sa kamatayan. Yakap-yakap niya ang nanghihinang katawan ni Lito
na ang init ng balat ay tila nang gagaling sa nagbabagang uling. Ang ulan ay hindi tumitigil sa pagbuhos. Ang bawat patak nito ay humahagupit sa kanyang mukha na parang mga maliliit na karayom na gustong tumagos sa kanyang balat. Wala siyang suot na tsinelas. Nawala ang mga ito sa gitna ng kanyang pagtakbo. Ngunit hindi niya nararamdaman ang sakit ng mga batong sumusugat sa kanyang talampakan. Ang tanging alam niya, kailangang mabuhay ang kanyang anak kahit pa ang sarili niyang hininga ang maging kapalit nito. Pagdating sa pintuan ng emergency room, ang liwanag ng mga puting ilaw ay tila sumisilaw sa kanyang paningin. Ang amoy ng gamot at kalinisan ng ospital ay sumalubong sa kanya. Isang kabaligtaran sa maputik at madilim na mundong pinanggalingan niya kanina lamang. Ngunit sa gitna ng maraming tao, si Luna ay tila isang anino, isang basang-basang babae na ang tanging kayamanan ay ang anak na halos hindi na humihinga. Ang mga nurse at staff ay abala, naglalakad ng mabilis at walang sinumang tumitingin sa kanya nang may higit sa isang saglit na pagkairita dahil sa basang sahig na iniiwan ng kanyang mga damit. Doon niya nakilala si Dr. Gabriel. Sa gitna ng kaguluhan, isang pares ng mga kamay ang kumuha kay Lito mula sa kanyang nangiinig na mga bisig. Ang boses ng doktor ay mahinahon, malayo sa bulyaw ni Dario na nakasanayan niya. Habang mabilis na sinusuri ng doktor ang bata, napansin ni Luna ang paraan ng pagtingin nito. Hindi ito tingin ng pagkaawa, kundi tingin ng isang taong nakakaunawa sa bigat ng dalahin ng isang ina. Habang naghihintay sa labas ng operasyon, ang gutom at pagod ay nagsimulang sumakop sa katawan ni Luna. Ang kanyang sikmura ay humihapdi, naalalang wala pa siyang kinakain simula kaninang umaga dahil mas inuna niyang itabi ang kaunting kanin para sa mga bata. Sa kanyang isipan, biglang sumagi ang imahe ni Dario. Siguradong sa mga sandaling ito, ang asawa niya ay nakaupo sa isang di-aircon na restaurant, hinihiwa ang isang malambot na steak habang nakikinig sa malanding tawa ni Veronica. Ang bawat subo ni Dario ay tila kinuha mula sa bibig ng kanyang mga anak. Ang bawat ngiti nito sa ibang babae ay isang pagtataksil sa bawat sakripisyong ginawa ni Luna para sa kanilang pamilya. Isang mainit na tasa ng kape ang biglang inilapag sa tabi niya. Pag-angat ng kanyang paningin, nakita niya si Dr. Gabriel na nakatayo. Ang puting gown nito ay may ilang bakas ng putik mula sa kanyang damit kanina. Inabutan siya nito ng isang malinis at puting panyo. Punasan niyo ang inyong mukha. Baka kayo naman ang magkasakit. Kailangan kayo ng inyong anak. Ang sabi nito sa malumanay na paraan. Sa simpleng paghawak ni Luna sa panyong iyon, naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Ang pakiramdam na ituring bilang isang tao. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay muling nagulo nang ang mga sapatos na yari sa mamahaling balat ay lumika ng matitigas na tunog sa makintab na sahig ng ospital. Isang lalaking nakasuot ng itim na suit, may hawak na leather briefcase at may mukhang seryoso ang tumigil sa harap ni Luna. Hindi ito si Dario. Hindi rin ito tauhan ng ospital. Tumingin ang lalaki sa kanyang listahan bago itinuon ang paningin sa nagtatakang mukha ni Luna. Ang kanyang boses ay pormal at puro ng awtoridad na umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Madam Luna Marie Imperial Alvarez, ako po si Attorney Rodriguez, ang legal counsel ng inyong yumaong ina. 7 taon na ang nakalilipas mula nang itago ang huling habilin para sa inyo. Ngayong gabi, ang oras ng inyong pagtitiis ay opisyal nang natapos. Hindi po pagkakamali ang naririnig niyo, Madam Luna. Kayo ang nag-iisang tagapagmana ng lahat ng iniwan ng yumaong Doña Soledad Imperial. Ang boses ni Attorney Rodriguez ay tila isang malakas na agos ng tubig na pilit na tumatangay sa lahat ng dumi at hirap na binalot sa pagkataon ni Luna sa loob ng 7 taon. Hawak-hawak ni Luna ang mga dokumentong iniabot ng abogado. Ang bawat pahina ay tila may bigat na hindi kayang dalhin ng kanyang nangiinginig na mga kamay.
Ang amoy ng lumang papel at mamahaling tinta ay humahalo sa amoy ng antiseptiko sa pasilyo ng ospital. Isang kakaibang timpla ng nakaraan at kasalukuyan. Dahan-dahang binasa ni Luna ang huling habilin ng kanyang ina. 7 taon ng pagtitiis, 7 taon ng pamumuhay bilang isang karaniwang tao upang malaman kung sino ang tunay na magmamahal sa iyo nang walang kapalit. Ang bawat salita ng kanyang ina ay tila isang haplos sa kanyang sugatang puso. Ito ang dahilan kung bakit niya piniling manahimik. Ito ang dahilan kung bakit niya hinayaan ang sarili na maging isang ordinaryong may bahay ni Dario. Isang pagsubok na inakala niyang malalampasan nila ng magkasama. Ngunit naging daan lamang pala para makita ang tunay at madilim na kulay ng lalaking kanyang pinagkatiwalaan. Habang nagpapaliwanag ang abogado tungkol sa 80% ng korporasyon na ngayon ay nasa ilalim na ng kanyang pangalan, naramdaman ni Luna ang isang kakaibang init na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Hindi ito ang init ng galit, kundi ang init ng isang dangal na matagal nang ikinulong. Ang Empire Land, ang higanteng kumpanyang kinalalagyan ng opisina ni Dario, ang gusaling tinitingala ng kanyang asawa nang may labis na pagnanasa, ay pag-aari na niya ngayon. Naglakad si Luna patungo sa banyo ng ospital upang maghilamos. Pagtingin niya sa salamin, isang banyag ang mukha ang sumalubong sa kanya. Ang kanyang mga mata ay malalim, may bakas ng puyat at iyak, ngunit mayroon na ring kislap ng isang matibay na determinasyon. Hinubad niya ang kanyang lumang suot na cardigan na may mansa ng putik at dahan-dahang hinaplos ang kalyo sa kanyang mga daliri. Ang bawat hapdi ng kanyang palad ay isang paalala ng bawat pangungutya ni Dario. Nang bawat gabing natulog siyang gutom upang may makain ang kanyang mga anak. Inilabas niya mula sa loob ng kanyang bra ang isang maliit na supot na tela. Doon, nakatago ang isang singsing na gawa sa puting ginto na may isang maliit ngunit kumikinang na brilyante. Ang tanging alaala ng kanyang tunay na pagkakakilanlan. Isinuot niya ito sa kanyang daliri at sa isang sandali, ang basahang si Luna ay tila naglaho. Ang nakatayo sa harap ng salamin ay ang nag-iisang tagapagmana ng mga imperial. Madam, handa na po ba kayong pirmahan ang mga dokumento para sa formal na paglilipat ng kapangyarihan? Ang tanong ni Attorney Rodriguez nang lumabas siya. Hinawakan ni Luna ang panulat at bawat guhit ng tinta sa papel ay tila hakbang palayo sa kanyang nakaraan. Ngunit bago niya tuluyang mailagay ang huling pirma, may isang bagong pag-iisip na sumibol sa kanyang isipan. Hindi sapat ang basta na lamang umalis. Nais niyang maunawaan ni Dario ang bigat ng mga ginawa nito, ang mga desisyong minsang nagkulong sa kanya. Gusto ko pong simulan ang isang masusing audit sa lahat ng departamento ng Empire Land. Ang sabi ni Luna. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng awtoridad. Simulan niyo sa departamento ni Dario Alvarez. Gusto kong makita ang bawat sentimong nawawala. Habang ibinabalik niya ang panulat, isang tanong ang nanatiling nakabitin sa hangin. Tila isang aninong naghihintay sa dilim. Ano kaya ang gagawin ni Dario kapag nalaman niyang ang asawang itinuturing niyang basura ay ang siyang may hawak ng kanyang buong kinabukasan? Ang kislap ng brilyante sa kanyang daliri ay tila sumasalamin sa bagong apoy sa kanyang mga mata. Isang apoy na handang tumupok sa lahat ng kasinungalingan ng nakaraan. Dito pala napupunta ang lahat ng pawis at puyat ko. Sa isang mundong gawa sa plastik at kasinungalingan, ang bulong nga iyon ni Luna ay halos hindi narinig sa loob ng malawak at marangyang labi ng Empire Land. Ang bawat kintab ng marmol na sahig ay tila nanunukso sa kanyang mga luma at gasgas na sapatos na pilit ng itinago sa ilalim ng mahabang palda. Ang lamig ng aircon ay humahalik sa kanyang balat, isang matalim na lamig na nagpapaalala sa kanya ng mga gabing wala siyang kumot dahil ibinalot ni ito sa kanyang mga anak. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya pumasok bilang isang asawang nagmamakaawa. Pumasok siya bilang isang aninong may hawak ng mitsa ng pagsabog. Mula sa malayo,
Sa tapat ng glass wall ng isang tanyag na coffee shop sa loob ng gusali, nakita niya si Dario. Ang kanyang asawa ay mukhang ibang tao. Maaliwalas ang mukha, suot ang isang mamahaling kurbata na alam ni Luna na hindi nito kayang bilhin mula sa sariling sweldo. Tumatawa si Dario habang kakwentuhan ang ilang kasamahan sa trabaho. Ang bawat kumpas ng kamay nito ay puno ng kayabangan. Tila ba siya ang nagmamay-ari ng bawat sementong nakapaligid sa kanila? Alam nyo, mahirap talagang magkaroon ng asawang hindi marunong makisama sa mataas na lipunan. Ang narinig ni Luna, nasabi ni Dario nang dumaan siya ng bahagya sa malapit. Sapat na para marinig ang boses nito. Si Luna? Masyadong probinsyana ang utak. Minsan nahihiya akong ipakilala siya. Kaya nga kailangan ko ng inspirasyong tulad ni Veronica, isang babaeng marunong magdala ng pangalan ko. Ang mga salitang iyon ay tila mga lason na pumatak sa sugatang puso ni Luna. Ramdam niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan at ang panginginig ng kanyang mga kalamnan. Ang bawat hininga niya ay mabigat, tila may nakadagang malaking bato sa kanyang dibdib. Ang sakit ay hindi na lamang sa isip. Nararamdaman niya ito sa bawat hibla ng kanyang laman. Isang hapdi na nagsisimulang maging manhid. Hindi nagtagal, dumating si Veronica. Nakasuot ito ng isang pulang damit na tila sumisigaw ng karangyaan. Sa harap ng maraming tao, walang pakundangan itong humalik sa pisingi ni Dario. Nakita ni Luna kung paano inilabas ni Dario ang kanyang wallet at iniabot ang isang gold card kay Veronica upang pambayad sa kanilang mga order. Iyon ang card na lading sinasabi ni Dario na emergency fund para sa pamilya. Ngunit na yon ay ginagamit para sa luho ng isang kabit. Sa isang sulok, nakatayo si Attorney Rodriguez kasama ang isang babaeng nakauniporme ng audit team. Sila ang mga mata at tainga ni Luna sa loob ng gusaling ito. Nagtama ang paningin ni Luna at ng abogado. Isang bahagyang tango lamang ang ibinigay ni Luna. Isang senyales na ang bawat pagkakamali, bawat nakaw na sandali, at bawat sentimong nilustay ni Dario ay dapat maitala ng walang labis at walang kulang. Naglakad si Luna patungo sa elevator. Ang bawat tunog ng kanyang hakbang sa sahig ay tila isang martilyo na nagpapako sa kapalaran ni Dario. Hindi niya kailangang magpakita pa. Ang sapat na ebidensya ng pantataksil ay sapat na upang sunugin ang tulay na nag-uugnay sa kanila. Ang kanyang puso, na dati ay puno ng pag-ibig, ay dahan-dahang nagiging isang pusong gawa sa bakal, matigas, malamig, at handang manindigan. Bago sumara ang pinto ng elevator, nakita niya ang isang nurse na papalapit kay Dario. May dalang isang puting sobre na may selyo ng kumpanya. Ang mukha ni Dario ay biglang namutla. Ang kanyang tawa ay napalitan ng isang bakas ng kaba. Ang sobreng iyon ay hindi naglalaman ng bonus o promosyon. Ito ay isang paanyaya para sa isang biglaang Financial Integrity Review na gaganapin sa susunod na linggo sa harap ng hindi pa nagpapakilalang bagong chairman ng board. Ang huling nakita ni Luna bago tuluyang sumara ang pinto ay ang panginginig ng mga kamay ni Dario habang binubuksan ang sobre. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Luna habang ang elevator ay mabilis na umaakyat patungo sa pinakamataas na palapag. Ang palapag kung saan siya na ang magdidikta ng susunod na kabanata ng kanilang buhay. Pirmahan mo na ito, Luna. Huwag mo nang pahabain ang paghihirap nating dalawa dahil sa huli, ikaw lang din naman ang kawawa. Ang malamig na boses ni Dario ay umalingaw-ngaw sa maliit nilang hapagkainan, tila isang haton ng kamatayan na binibigkas sa gitna ng hapunan. Inilapag niya ang ilang piraso ng papel sa ibabaw ng kupas na telang mesa, sa tabi mismo ng mangkok ng mainit na tinola na maingat na inihanda ni Luna. Ang usok mula sa sabaw ay dahan-dahang humahalik sa mukha ni Dario, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matigas.
Walang bakas ng pasasalamat sa pagkaing nasa harap niya. Dahan-dahang binitawan ni Luna ang sando. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nangangatog. Ramdam ang hapdi ng mainit na sabaw na tumalsik sa kanyang balat. Ngunit mas matindi ang hapdi ng bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang asawa. Habang nililinis niya ang gilid ng mesa, isang ugali na isang masunuring asawa na ayaw ng dumi, ay tila nakikita niya ang bawat taon ng kanyang sakripisyo na unti-unting nilalamon ng mga papel na nasa harap niya. Ginagawa ko ito para sa iyo, Luna. Patuloy ni Dario, ang kanyang boses ay puno ng mapagpanggap na pagmamalasakit. Tignan mo ang sarili mo. Pagod ka na, losyang, at wala nang kinabukasan sa piling ko. Hindi ka nababagay sa mundong ginagalawan ko ngayon sa kumpanya. Kung pipirma ka rito, magkakaroon ka ng pagkakataong magsimula muli sa probinsya. Doon ka nararapat, hindi rito sa Maynila, kung saan bawat galaw mo ay ikinahihiya ko. Ang bawat kataga ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa natitirang respeto ni Luna para sa lalaking hinarap niya sa dambana. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang kanyang puso ay tila isang ibon na nagpupumigla sa loob ng isang masikip na hawla. Ramdam niya ang panghinginig ng kanyang mga labi, ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay naging bingi. Tanging ang tunog ng bawat paghinga ni Dario ang maririnig, puno ng inis at pagmamadali. Para sa mga bata ba ito, Dario? O para sa babaeng binilhan mo ng brilyanteng kwintas gamit ang pera ni Nalito at Lina? Ang tanong ni Luna ay mahinahon, ngunit ang bawat salita ay tila isang latay sa hangin. Sandaling natigilan si Dario. Ang kanyang mukha ay namula sa galit at pagkahiya, ngunit mabilis niyang naitago ito sa likod ng isang masamang tingin. Huwag mong ibaling sa akin ang usapan. Ang problema ay ikaw. Ikaw na hindi marunong mag-ayos, ikaw na laging amoy kusina, ikaw na isang pabigat sa pangarap ko. Kung mahal mo ang mga bata, palalayain mo ako para mabigyan ko sila ng mas magandang buhay na hindi mo kayang ibigay. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Luna habang tinitignan niya ang ballpen na nasa itaas ng mga dokumento. Ang gaslighting na ginagawa ni Dario ay tila isang pamilyar na kanta na wala na ring saysay sa kanyang pandinig. Dahan-dahang kinuha ni Luna ang panulat. Ang kintab ng suot niyang puting gintong singsing sa ilalim ng mesa na itinago niya sa loob ng kanyang palad ay tila nagbibigay sa kanya ng kakaibang lakas. Ang tunog ng paglapat ng tinta sa papel ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng isang madilim na kabanata. Pinirmahan ni Luna ang bawat pahina ng walang pag-aalinlangan. Ang bawat hagod ng kanyang kamay ay isang panata na mula sa gabing ito, ang basahang si Luna ay tuluyan ng maglalaho. Ayan, Dario, nakuha mo na ang gusto mo, ang sabi ni Luna habang iniuurong ang mga papel patungo sa kanyang asawa. Ngunit tandaan mo ito, ang kalayaang hinihingi mo ay may kaakibat na presyo. At darating ang araw na hihilingin mong sana ay hindi mo na lang ito nakuha. Kinuha ni Dario ang mga papel nang may kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata. Hindi napapansin ang lamig at awtoridad sa tinig ng kanyang asawa. Tumayo siya at mabilis na lumabas ng bahay. Tila ba natatakot na baka bawiin pa ni Luna ang kanyang pirma? Ang tunog ng mabilis na pag-andar ng kanyang sasakyan ay dahan-dahang naglaho sa malayo. Naiwan si Luna sa gitna ng tahimik na kusina. Kinuha niya ang mangkok ng tinola at dahan-dahang itinapon ang nilalaman nito sa lababo. Habang pinapanood niya ang pag-agos ng sabaw patungo sa imburnal, isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Sino kaya ang tunay na mawawalan sa ating dalawa, Dario, kapag nalaman mong ang basahang itinapon mo ang siyang nagmamay-ari ng bawat hiningang akala mo ay sayo na? Ang kislap ng brilyante sa kanyang daliri ay muling nagliwanag sa dilim ng kusina. Isang matalim na paalala na ang oras ng paghuhukom ay hindi na mapipigilan.
Kung hindi mo kayang ibigay ang buhay na deserve ko, Dario, baka nagkamali ako ng piniling lalaking sa sandalang muli. Ang boses ni Veronica ay tila isang malambing na kanta. Ngunit ang bawat nota nito ay may talim ng isang pangil na handang bumaon sa leeg ng kanyang biktima. Sa loob ng isang marangyang sasakyan na nakaparada sa tapat ng isang mamahaling butik sa Makati, ang amoy ng bagong balat na upuan ay humahalo sa matapang at mapangakit na pabango ni Veronica. Hindi siya tumitingin kay Dario. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang kumikinang na handbag sa display window na ang halaga ay katumbas na ng ilang buwang sweldo ng isang ordinaryong kawane. Dahan-dahang hinawakan ni Dario ang manibela. Ang kanyang mga palad ay basa ng malamig na pawis. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay mabilis at hindi maayos. Tila isang tambol na nagbababala ng paparating na bagyo. Ramdam niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan habang pinagmamasdan ang malamig na ekspresyon ni Veronica. Ang babaeng ito, na inakala niyang magiging susi sa kanyang kaligayahan, ay unti-unti nang nagiging isang pasanin na hindi na niya kayang pasanin. Han, alam mo namang ginagawa ko ang lahat, di ba? Ang pakiusap ni Dario, ang kanyang boses ay nanginghinig sa pagitan ng takot at pagnanasa. Pero ang audit sa kumpanya, masyadong mahigpit ang bagong chairman. Kailangan nating magpalamig muna. Maraming mga dokumento ang kailangang ayusin para hindi tayo mabuking. Isang mapang-uyam na tawa ang kumawala sa mga labi ni Veronica. Audit? Huwag mo akong itulad sa asawa mong ignorante, Dario. Ang kailangan ko ay seguridad. Kung hindi mo kayang ilipat ang pondong yon sa account ko ngayon, paano ko malalamang hindi ka rin tulad ng ibang lalaking puro salita lang? Sa bawat salita ni Veronica, lalong nararamdaman ni Dario ang pagsikip ng mundo sa kanyang paligid. Ang greed o kasakiman ng babaeng nasa tabi niya ay tila isang apoy na hindi kailanman mabusog at siya ang panggatong na unti-unti nang nauubos. Upang hindi mawala ang kaisa-isang bagay na nagpaparamdam sa kanya na siya ay matagumpay, muling nagbukas si Dario ng isang sikretong folder sa kanyang isipan. Ang mga paraan kung paano kukuha ng pera mula sa mga proyekto ng Empireland nang hindi napapansin. Ngunit hindi nila alam, sa kabilang bahagi ng kalsada, sa loob ng isang simpleng van na may madilim na salamin, tahimik na nakaupo si Luna. Nakasuot siya ng isang itim na turtleneck at ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Sa harap niya ay isang screen na nagpapakita ng bawat transaksyong nagaganap sa account ni Dario. Ang bawat paglipat ng pera, bawat nakaw na pirma ay agad na naitatala ng audit team na kinuha ni Luna. Hayaan niyo silang magpakasasa sa huling pagkakataon. Ang utos ni Luna sa kanyang assistant. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Parang isang hukom na naghihintay na lamang ng tamang oras. Gusto kong makita kung hanggang saan ang kayang gawin ni Dario para sa isang babaeng iiwan din siya sa oras na maghirap siya. Nang gabing yon, pag-uwi ni Dario sa kanyang pansamantalang tinutuluyan, mabilis niyang binuksan ang kanyang laptop. Ang tunog na mabilis na pangtipa sa keyboard ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Kailangan niyang i-encrypt ang mga file na naglalaman ng kanyang mga illegal na transaksyon. Ang kanyang insurance kung sakaling may mangyaring masama, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat nang makita ang screen. Ang folder na dati ay puno ng mga spreadsheet at scan ng mga resibo ay wala na roon. Isang puting window lamang ang nakabukas at sa gitna nito ay may isang mensaheng nakasulat sa pula. Ang bawat utang ay may kabayaran. Ang bawat lihim ay may katapusan. Nalaglag ang mouse mula sa kamay ni Dario. Ang tunog nito sa sahig ay tila isang huling hudyat ng kanyang pagbagsak. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw at ang lamig ng gabi ay tila pumasok hanggang sa kanyang mga buto. Ang mga ebidensyang hawak niya, ang tanging bagay na magliligtas sa kanya, ay naglaho na parang bula sa gitna ng kadiliman. Doon lamang napagtanto ni Dario na hindi na siya ang nangangaso.
Siya na ang hinuhuli sa isang bitag na hindi niya man lang namalayan kung kailan nagsimula. Ang bawat sugat ay may hangganan, ngunit ang paghihilom ay nagsisimula sa sandaling piliin mong muling huminga ng malaya. Ang sikat ng hapon sa hardin ng ospital ay tila isang mainit na yakap na dahan-dahang tumutunaw sa yelong bumalot sa puso ni Luna. Sa malayo, ang tunog ng masayang pagtawa ni Lito at Lina ay humahalo sa banayad na ihip ng hangin na nagpapasayaw sa mga dahon ng puno ng nara. Nakaupo si Luna sa isang bangkong kahoy, pinagmamasdan ng kanyang mga anak na nakikipaglaro kay Dr. Gabriel. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang mga mata ni Luna ay hindi na naghahanap ng pinto para tumakas, kundi nananatili sa kasalukuyan, sa isang sandaling puno ng kapayapaan. Suot ni Luna ang isang asul na dress na regalo ni Gabriel. Hindi ito kasing mahal ng mga damit ni Veronica. Ngunit ang lambot ng tila nito sa kanyang balat ay nagpaparamdam sa kanya ng isang bagay na matagal nang ipinagkait ni Dario. Ang ituring na mahalaga. Hinahaplos ni Luna ang laylayan ng kanyang damit. Ramdam ang bawat tahi na tila ba binuo ng may matinding pang-iingat. Ang asul na kulay nito ay tila sumasalamin sa kalangitang unti-unti nang nagliliwanag pagkatapos ng isang mahabang bagyo. Dahan-dahang lumapit si Gabriel sa kanya. Bit-bit ang 2 baso ng malamig na juice. Ang kanyang mga hakbang sa damuhan ay halos walang tunog. Ngunit ang kanyang presensya ay sapat na upang mapabilis ang pintig ng puso ni Luna sa isang paraang hindi nakakatakot. You look beautiful today, Luna. Bagay sa iyo ang kulay na yan. Dahil tila ba ibinabalik nito ang ningning sa iyong mga mata. Ang sabi ni Gabriel sa kanyang malumanay na tinig. Umupo ito sa tabi niya, sapat na malapit para maramdaman ni Luna ang init ng balat nito. Ngunit may sapat na distansya para mapanatili ang respeto. Isang matamis at nahihiyang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Luna. Salamat, Gabriel. Hindi lang sa damit, kundi sa pag-aalaga mo sa mga bata. Akala ko habang buhay na kaming mabubuhay sa takot at kakulangan. Hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Luna, isang marahan at maingat na pagdaiti ng kanilang mga palad. Hindi lahat ng sugat ay gumagaling sa gamot, Luna. Minsan, kailangan lang natin ng tamang tao na magpapaalala sa atin na karapat-dapat tayong mahalin. You are a queen, Luna. Long before you found out about your inheritance, you were already a queen in the way you fought for your children. Ang golden moment na ito, ang pagsasama ng kanilang mga kamay sa ilalim ng ginintuang sikat ng araw habang ang mga bata ay masayang naghahabol sa background, ay tila isang panaginip na ayaw ng gisingan ni Luna. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang banayad na awit ng pag-asa. Sa sandaling iyon, ang yaman ng Empire Land ay tila walang saysay kumpara sa katahimikang nadarama niya sa piling ng doktor. Ngunit ang katahimikan ay biglang nabasag ng tunog ng mabilis na pagpreno ng isang sasakyan sa gilid ng parke. Ang kalabog ng pinto ng kotse ay tila isang kulog na nagbababala ng panganib. Mula sa itim na sasakyan, lumabas si Dario. Magulo ang kanyang buhok, gusot ang kanyang mamahaling polo, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at selos. Ang bawat hakbang niya sa semento ay tila isang pag-atake, mabigat at puno ng poot. Nang makita niya ang magkadikit na kamay ni Luna at Gabriel, ang kanyang mukha ay namula sa tindi ng emosyon. So, ito pala ang dahilan kung bakit ang bilis mong pumirma sa divorce papers, Luna? Ang sigaw ni Dario na umalingaw-ngaw sa buong hardin. Dahilan upang mapatigil sa paglalaro ang mga bata at tumakbo patungo sa likod ng kanilang ina. Habang ako ay naghihirap sa trabaho at iniisip ang kinabukasan natin, narito ka lang pala at nakikipaglandian sa doktor na ito. Tumayo si Luna. Hinarap ang kanyang asawa nang may paninindigan na hindi kailanman nakita ni Dario noon. Ang kanyang pang-inginig ay hindi na dahil sa takot,
kundi dahil sa matinding pagkamuhi sa kapangahasan ng lalaking nasa harap niya. Huwag mong banggitin ang salitang pamilya, Dario, dahil matagal mo na kaming tinalikuran. Ang malamig na sagot ni Luna. Ngunit hindi nakikinig si Dario. Ang kanyang paningin ay nakatutok kay Gabriel. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit. Hindi mo kilala ang kinakalaban mo, Doktor. Ang babae niyan ay pag-aari ko. At kukunin ko ang lahat sa kanya, pati ang mga bata. Dahil sisiguraduhin kong wala siyang mapapatunayan sa korte laban sa akin. Ang huling nakita ni Luna bago magdilim ang kanyang paningin sa galit ay ang nakakatakot na ngiti ni Dario. Isang ngiti ng isang taong handang sumira ng buhay para lamang hindi siya ang maging talunan sa huli. Ang galit ng isang duwag ay laging nagkukubli sa likod ng malalakas na boses at matatalim na salita. Ang mga matang dati ay umiiwas ngayon ay direktang nakatitig sa mga mata ni Dario. Sa gitna ng maaliwalas na hardin ng ospital, ang presensya ng kanyang asawa ay tila isang maitim na ulap na pilit sumisira sa natitirang liwanag ng araw. Nakatayo si Luna sa pagitan ng kanyang mga anak at ng lalaking dapat sana ay nagtatanggol sa kanila. Ngunit ngayon ay siya nilang pinakamalaking banta. Kaya pala ang lakas ng loob mong pirmahan ang divorce papers. Ang boses ni Dario ay nag-uumapaw sa pangungutya habang nakaduro ang kanyang daliri kay Luna. May sasalo na pala sa'yo. Isang hamak na doktor? Sa tingin mo ba kaya kanyang buhayin? Isang malanding babae na naghahanap ng bagong kakapitan dahil alam mong wala kang kwenta kung wala ako. Ang bawat bitiw ng salita ni Dario ay sinadya upang wasakin ang kumpiyansa ni Luna. Isang pamilyar na taktika na ginamit ito sa loob ng 7 taon upang panatilihin siyang nakakulong sa takot. Ngunit ang Luna na nasa harap niya ngayon ay hindi na ang babaeng yuyuko at iiyak sa isang sulok. Huwag mong ibuntun sa akin ang dumi ng sarili mong budi, Dario. Ang kalmadong sagot ni Luna, bagaman ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba dahil sa pinipigilang emosyon. Wala akong ginagawang masama. Ang doktor na nilalait mo ay ang tanging taong sumagip sa buhay ng anak mo noong gabing mas inuna mo ang kaligayahan ng ibang babae. Ang katotohanang ibinato ni Luna ay tila pilit na sumugat sa napakataas na ego ni Dario. Dahil sa matinding pagkapahiya sa harap ni Dr. Gabriel at ng iilang taong napapalingon sa kanila, biglang nag-iba ang anyo ni Dario. Ang kanyang mukha ay namula sa pot. Inangat niya ang kanyang kanang kamay upang ihampas sa mukha ng kanyang asawa, isang kilos na nagpapatunay ng kanyang kawalan ng kontrol. Ngunit bago pa man dumapo ang palad nito kay Luna, isang matibay na kamay ang pumulopot sa pulso ni Dario. Ang hawak ni Dr. Gabriel ay kasing higpit ng bakal, hindi gumagalaw at puno ng babala. Huwag na huwag mong susubukang saktan ang babaeng hindi mo marunong irespeto, lalo na sa loob ng ospital ko. Ang malamig at seryosong babala ni Gabriel. Ang kanyang tindig ay nagpapakita ng isang lalaking handang pumatay at bumuhay upang protektahan ang mga walang laban. Marahas na binawi ni Dario ang kanyang kamay. Inayos ang nagusot niyang mamahaling polo habang matalim na nakatitig sa doktor. Huwag kang makialam sa problema ng mag-asawa. Pag-aari ko ang babaeng yan. Sa sandaling yon, humakbang si Luna pasulong, nilampasan ang balikat ni Gabriel. Buong lakas na inihampas ni Luna ang kanyang sariling palad sa pisingi ni Dario. Ang tindi ng pagtama ay sapat upang itagilid ang mukha ng kanyang asawa at mag-iwan ng madilim na pamumula sa balat nito. Ang sampal na yon ay hindi lamang galing sa galit. Ito ang pisikal na katumbas ng 7 taong pambabalewala, ng bawat patak ng luha, at ng bawat gabing pinilit niyang mabuhay para sa kanyang mga anak. Natahimik ang buong paligid. Maging si Dario ay natigilan. Hawak ang kanyang namamanhid na pisngi, hindi makapaniwala na ang babaeng itinuring niyang basahan ay nagawang saktan ang kanyang pagkatao. Huwag na wag mo na akong tatawaging sayo, ang mariing paninindigan ni Luna. Ang kanyang boses ay nanginginig,
ngunit puno ng kapangyarihan. Wala ka ng karapatan sa akin, Dario. Pinatay mo ang asawa mo noong gabing, mas pinili mong bumili ng brilyante para sa kabit mo habang nag-aagaw buhay ang anak natin. Tapos na ang pagiging sunod-sunuran ko sa'yo. Isang nakakakilabot na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Dario. Tila, isang demonyong nasukol sa sulok. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa isang masamang plano. Talaga, Luna? Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Ang mapang-asar na sagot ni Dario habang umaatras patungo sa kanyang sasakyan. Sa tingin mo ba ibibigay ng korte ang mga bata sa isang walang trabaho at walang pinag-aralang tulad mo? Gagamitin ko ang pera at lahat ng koneksyon ng pamilya ni Veronica. Kukunin ko sina Lito at Lina at sisiguraduhin kong gagapang ka sa hirap para lang makita sila. Maghanda ka, Luna. Dahil sisimulan ko ng kunin ang lahat sayo. Ang mabibigat na hakbang ni Dario papalayo ay nag-iwan ng isang malamig na takot sa hangin. Naramdaman ni Luna ang pagkapit ng maliliit na kamay ng kanyang kambal sa laylayan ng kanyang damit. Dahan-dahang inilagay ni Luna ang kanyang kamay sa loob ng kanyang bulsa. Hinaplos ang malamig na puting ginto ng kanyang singsing. Hindi alam ni Dario na ang perang ipinagmamalaki nitong gagamitin laban sa kanya ay pera na nagmumula sa mismong kumpanyang pag-aari na ngayon ng babaeng balak nitong wasakin. Ang tunay na giyera ay ngayon pa lamang magsisimula. Akala ko ba matalino ka, Dario? Paano mo hinaya ang makorner ka ng isang simpleng audit team? Ang matinis na boses ni Veronica ay pumailan lang sa loob ng kanyang marangyang kondominium. Wala na ang malambing na tono nito. Ang naiwan ay ang talim ng isang babaeng nabisto, ang pekeng kinang ng lalaking inaasahan niya. Nakatayo siya sa gitna ng sala, nakahalukip-kip, habang matalim na tinitignan si Dario na tila isang basurang iniluwa ng dagat. Nakatayo si Dario, pawisang-pawisan kahit nakasagad ang lamig ng aircon. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at desperasyon. Ang mga bank accounts niya ay na-freeze na kani-kanina lang at ang mga ebidensya ng kanyang pagnanakaw sa kumpanya ay tuluyan ng hawak ng hindi pa nakikilalang bagong chairman. Han, pakinggan mo muna ako. Ang pakiusap ni Dario, lumalapit upang hawakan sana ang kamay ni Veronica. Ngunit mabilis itong umiwas na parang nadidire. Kailangan ko lang ang tulong ng daddy mo. Isang tawag lang niya sa board of directors, maayos ang lahat. Ibalik mo lang sa akin ang pabor. Di ba ginastusan din naman kita gamit ang perang iyon? Isang mapang-uyam at malutong na tawa ang kumawala sa mga labi ni Veronica. Tinitigan niya si Dario mula ulo hanggang paa. Isang tingin na pumupunit sa natitirang kayabangan ng lalaki. Pabor? Dario, ginamit mo ang pera ng kumpanya para bilhin ang atensyon ko. At na yon gusto mo idamay ko ang pamilya ko sa katangahan mo? Pera lang ang nagustuhan ko sa'yo. Ngayong wala ka ng pakinabang, wala na rin akong dahilan para manatili. Lumabas ka na sa pamamahay ko bago pa ako tumawag ng security. Ang bawat salita ay tila malalaking batong inihampas sa mukha ni Dario. Ang ilusyon ng kanyang perpektong buhay sa mataas na lipunan ay tuluyang nadurog. Ang babaeng ipinagpalit niya sa kanyang mag-iina ay siya mismong nagtulak sa kanya sa bangin. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, wala siyang nagawa kundi ang lumabas ng gusali, bit-bit ang bigat ng pagtataksil na siya rin naman ang nagtanim. Walang ibang matakbuhan at ubos na ang pera. Napilitan si Dario na bumalik sa inuupahan nilang maliit na bahay sa labas ng lungsod. Sa kanyang makitid at makasariling isipan, naisip niyang kaya pa niyang paikutin si Luna. Gagamitin niya ang awa nito, magmamakaawa siyang babalik na siya sa pamilya para lang may matuluyan siya habang inaayos ang kanyang kaso at nagtatago sa mga awtoridad. Ngunit pagdating niya sa tapat ng kanilang bahay, ang matinding dilim ang bumungad sa kanya. Ang pinto ay walang kandado, bahagyang nakabukas na itinutulak lamang ng malamig na hangin ng gabi. Pagpasok niya,
Ang tanging sumalubong sa kanya ay ang aling-awngaw ng kanyang sariling mga hakbang. Walang mga gamit, walang mga larawan sa dingding. Walang amoy ng paborito niyang ulam na laging inihahanda ni Luna tuwing gabi. Ang buong bahay ay isang malaking kahon ng kawalan. Matagal na silang umalis at iniwan siyang mag-isa sa sarili niyang impyerno. Napaluhod si Dario sa gitna ng walang kalaman lamang sala. Hawak niya ang kanyang ulo. Ramdam ang sunod-sunod na dagok ng karma na tila pumipiga sa kanyang utak. Nawala ang kanyang posisyon, ang kanyang pera, ang kanyang kabit, at ngayon, maging ang pamilyang inakala niyang laging magiging basurahan ng kanyang mga pagkakamali ay naglaho na parang bula. Ngunit ang katahimikan ng kanyang pagdadalamhati ay naputol nang may isang itim at makintab na sasakyan ang huminto sa tapat ng bahay. Ang liwanag ng mga ilaw nito ay tumagos sa manipis na bintana. Sinusugatan ang dilim sa loob ng silid. Isang lalaking nakasuot ng formal na itim na suit ang bumaba at naglakad patungo sa pintuan. Ang tindig nito ay nagpapakita ng labis na formalidad at kapangyarihan. Tumigil ang lalaki sa tapat ni Dario na nakaluhod sa sahig at dahan-dahang inilabas ang isang makapal na itim na sobre na may ginintuang selyo na Empire Land. Mr. Dario Alvarez, pinabibigay po ito ng bagong chairman of the board. Ang mahinahon, ngunit seryosong sabi ng lalaki. Isang personal na imbitasyon para sa formal na pagpapakilala niya bukas ng gabi sa grand ballroom ng kumpanya. Inaasahan niyang hindi kayo mawawala. May espesyal siyang inihanda para sa inyo. Iniwan ng lalaki ang sobre sa sahig at tahimik na bumalik sa sasakyan. Pinanood ni Dario ang mabilis na pag-alis ng kotse bago dahan-dahang kinuha ang imbitasyon. Nang buksan niya ito at makita ang eleganteng papel, isang kakaiba at baliw na ngiti ang unti-unting gumuhit sa kanyang mga labi. Ang desperasyon sa kanyang utak ay bumuo ng isang baluktot na pag-asa. Sa kanyang palagay, bakit siya iimbitahan ng mismong chairman sa isang napaka-eksklusibong okasyon kung itatakwil siya nito? Baka nakita nito ang kanyang halaga. Baka bibigyan siya nito ng pangalawang pagkakataon para patunayan ang kanyang husay na pamunuan ang departamento. Tingnan mo nga naman. Ang bulong ni Dario. Ang kanyang tawa ay nagsimulang lumakas. Isang tawa ng taong unti-unti nang nawawala ng katinuan sa gitna ng kawalan. Hindi pa ako tapos. Ililigtas ako ng bagong chairman. At kapag nakabalik ako sa itaas, ipapakita ko sa Veronica na yan at sa tangang si Luna kung sino ang tunay na Diyos sa mundong ito. Hindi niya alam, ang imbitasyong yakap-yakap niya sa kanyang dibdib ay hindi isang tiket pabalik sa tagumpay, kundi ang mismong imbitasyon sa sarili niyang pampublikong pagbitay. Ang grand ballroom ng Empire Land ay nababalot ng liwanag na nagmumula sa naglalakihang chandelier na tila mga bituin na bumaba mula sa langit upang saksihan ang isang mahalagang gabi. Ang amoy ng mamahaling pabango, sariwang bulaklak at ang mahinang tunog ng violin ay lumiliha ng isang atmosfera ng karangyaan. Sa gitna ng mga bisita na binubuo ng mga pinakamaimpluwensyang tao sa bansa, si Dario ay pumasok nang may maling pananalig na siya ang bida sa gabing ito. Nakatukin ang kanyang gusot na polo at kahit halatang pinilit niyang magmukhang presentable, hindi maitatago ng kanyang mga mata ang bakas ng gutom at kawalan ng tulog. Sa kabila ng kahihiyang natanggap mula kay Veronica at ng pagkakakulong niya sa loob ng maliit na bahay, ang kanyang puso ay pumipintig sa maling pag-asa. Ito na ang pagkakataon ko. Bulong niya sa kanyang sarili. Ang bagong chairman ang magbabalik ng lahat ng nawala sa akin. Nang magsimulang bumukas ang malaking pintuan sa dulo ng bulwagan, tumahimik ang buong paligid. Ang mga ilaw ay dahan-dahang nagtuon sa entablado. Isang babae ang dahan-dahang lumakad palabas, suot ang isang eleganteng gown na kulay pilak na tila yelo sa gabi. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng talim na hindi kailanman nakita ni Dario sa loob ng 7 taon.
Si Luna. Hindi makapaniwalang napakurap si Dario. Ang kanyang tuhod ay nanginig at ang kanyang paghinga ay naging mababaw. Ang babaeng itinuring niyang basahan, ang asawang minsan niyang sinubukang yurakan, ang babaeng akala niyang walang ibang kayang gawin kundi ang maghintay sa kanyang pag-uwi, ay nakatayo roon bilang ang pinakamakapangyarihang tao sa loob ng gusaling ito. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang boses ni Luna ay kalmado, matatag, at punong-puno ng awtoridad na dumagundong sa buong bulwagan. Marami ang nagtatanong kung bakit ko pinili ang Empire Land. Ang sagot ay simple. Dahil ang kumpanyang ito ay hindi lamang gusali at salapi. Ito ay refleksyon ng katapatan at sakripisyo. Dahan-dahang inilibot ni Luna ang kanyang tingin sa buong bulwagan hanggang sa tumama ang kanyang mga mata kay Dario. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga tingin ay lumilipat mula sa nakang-angang Dario patungo sa nakatayong Luna sa entablado. Ang tahihiyan ay tila isang mainit na kumot na bumalot sa katawan ni Dario. Ngunit, pagpapatuloy ni Luna, ang kanyang tono ay naging mas malamig. Ang isang organisasyon ay hindi uunlad kung may mga kanser na unti-unting lumalamon sa kanyang pundasyon. Sa isang iglap, ang malaking screen sa likod ni Luna ay nagpakita ng mga dokumento, mga bank statements, at mga litrato ng mga lihim na transaksyon na ginawa ni Dario. Ang bawat detalye ng kanyang pagnanakaw, bawat sentimo ninakaw niya mula sa kumpanya, at bawat kasinungalingang ginamit niya upang pantakpan ang kanyang mga gawain ay nakapaskil sa harap ng lahat ng mga shareholder at mahahalagang kliyente ng kumpanya. Naramdaman ni Dario ang pagbagsak ng mundo. Ang mga bulungan ay naging malakas na paghusga. Ang bawat tingin ng mga taong dati niyang pinagsisilbihan ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Dario Alvarez. Tawag ni Luna. Ang kanyang boses ay isang matalas na hatol. Ang iyong mga aksyon ay hindi lamang pagtataksil sa kumpanya, kundi pagtataksil sa tiwala ng bawat taong naniwala sa iyo. Hindi kita ipinatawag dito para maging bahagi ng bagong simula. Ipinatawag kita upang saksihan ang wakas ng iyong kasakiman. Sa isang senyas ni Luna, pumasok ang mga opisyal ng batas sa loob ng ballroom. Walang ingay, walang kaguluhan. Tanging ang tunog ng mabibigat na yabag ng mga pulis ang bumasag sa katahimikan. Nang hawakan ng mga pulis ang kanyang mga braso, hindi na nagawang lumaban ni Dario. Ang kanyang mga paa ay tila naging semento at ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatingin kay Luna. Isang tingin na puno ng pagkamangha, pot, at huling pagkilala sa babaeng kanyang sinubukang sirain. Habang hinihila palabas ng ballroom, dumaan si Dario sa harap ni Luna. Tumigil ang dalawa sa gitna ng maraming tao. Ang kanilang mga mukha ay magkalapit, ngunit ang distansya ng kanilang mga kaluluwa ay tila napakalayo na ng agwat. Binigyan kita ng lahat, Luna. Pabulong na sabi ni Dario. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pagdurusa. Bakit mo ito ginawa? Tinitigan siya ni Luna ng may malalim na habag, hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa pagkilala sa isang taong tuluyang nawala sa sarili nitong kasalanan. Hindi mo inintindi ang sakripisyo ko, dahil ang tanging nakita mo ay ang sarili mong pangangailangan, Dario. Ang hustisyang ito ay hindi para sa akin. Ito ay para sa aking mga anak, na muntik mo nang nakawin ang kinabukasan. Habang tuluyang nailalabas si Dario sa pintuan, narinig ni Luna ang malakas na palakpakan mula sa buong ballroom. Ngunit hindi ang mga palakpak ang mahalaga sa kanya. Ang mahalaga ay ang bigat na tuluyan ng nawala sa kanyang mga balikat. Tumingin si Luna sa malayo, sa bintana kung saan tanaw ang liwanag ng syudad. Sa wakas, ang reyna ay nakaupo na sa kanyang trono, hindi para maghari, kundi para pang-alagaan ang lahat ng bagay na binuo niya sa gitna ng luha at pagtitiis. Ang dagat sa dapit hapon ay tila isang malawak na kumot ng ginto,
Ang bawat alon ay dahan-dahang humahaplos sa dalampasigan, nag-iiwan ng mga bula na mabilis ding naglalaho. Nakatayo si Luna sa pampang, suot ang isang simpleng puting bestida na sumasabay sa ihip ng hangin. Sa di kalayuan, naririnig niya ang masayang tawanan ni Lito at Lina habang nagtatakbuhan sa buhanginan. Ang kanilang mga boses ay tila musika ng isang bagong pag-asa. Dahan-dahang lumapit si Gabriel at tumayo sa kanyang tabi. Hindi na kailangan ng maraming salita. Ang presensya nito ay sapat na upang maramdaman ni Luna ang lalim ng kapayapaang matagal na niyang hinahanap. Natawad mo na ba siya? Ang mahinang tanong ni Gabriel. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa malawak na karagatan. Huminga ng malalim si Luna. Ang hangin ay sariwa at puno ng amoy ng dagat. Hindi ko siya tinatawad para sa kanya, Gabriel. Tinatawad ko siya para sa akin upang ang pot na matagal na nakakulong sa puso ko ay tuluyan ng mapalitan ng kapatawaran. Hindi dahil karapat-dapat siya, kundi dahil kailangan ko ang kalayaan upang muling magmahal ng walang takot.